Si Jesus po ba ay consultant o director o Diyos? Ito po ang pagmumunian natin ngayong araw. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Brothers and sisters, sa tagal na natin in community life, napagtanto na natin na bagamat matiwasay dito at mabuti ang ginagawa nito sa ating buhay, hindi pa rin ito perpekto. May mga katanungan, hamon, atake at problema pa rin sa ating community life. Hindi po ito nawawala ng pagkagambala. May minsang tampuhan, may minsang kompetisyon, may minsang di pagkakaintindihan, at may minsan ding mga away. May mga pumupuna rin dito at umaatake. May mga pag-ataking galing sa labas, may mga pag-ataking galing sa loob, may mga pag-ataking galing sa labas ng dating tagaloob. Sa tuwing may ganitong sitwasyon, lagi nating sinasabi, we will bring this to prayer. We will pray about it. Ipagdasal natin. Hindi tayo agad-agad na nagre-react at umaaksyon. Pinag-iisipan ito, pinagmumunian at pinagdadasalan. Sa madaling salita, inilalapit natin ang lahat ng ito kay Jesus. Maganda pong halimbawa ang Ebanghelyo ngayon sa Mark 9:38-40. Basahin po natin. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Brothers and sisters, maikli lamang ang ebanghelyong ito pero punong-puno ng magagandang aral lalo na para sa mga leaders ng community. Kapansin-pansin na puno ng kumpiyansang nag-uulat si Juan sa kanyang accomplishment. "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Masaya po siyang nag-report kay Jesus sa ginawa nilang pagprotekta sa kanilang samahan. Subalit nagitla siya nang hindi sinang-ayunan ni Kristo ang kanilang ginawa. At siguradong mas lalo silang nagitla nang sabihin pa ni Jesus ang dahilan kung bakit hindi siya sang-ayon sa ginawa ng kanyang mga alagad. Brothers and sisters, kagitla-gitla ito dahil punong-puno ito ng karunungan. Yung klaseng karunungan na hindi kaagad malilirip ng tao. Hindi nga po ito kayang maisip agad ng alagad ni Jesus dahil malayong malayo ang pag-iisip ni Jesus sa kanila noong mga panahong iyon. Sabi nga ni Pope Benedict XVI, in fact, on reading this part of Mark's account, the great inner distance that existed between Jesus and his disciples is clearly apparent. They are, so to speak, on two different wavelengths, so that the teacher's discourses are either not understood or are only superficially understood. The logic of God is always different from ours, just as God Himself revealed through the mouth of Isaiah, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways." Brothers and sisters, dahil dito, hindi sapat na ilapit lang kay Jesus ang ating suliranin, ang ating hamon at mga plano para sa ating organisasyon o community. Ang mas mahalagang tanong ay ito, para sa iyo bilang leader ng isang organisasyon o community, si Jesus ba ay consultant lang o direktor lang o Diyos? Kung consultant lang,
Sa iyong pagdarasal, hingi ka lang ng payo at gabay, pero papanaigin mo pa rin kung ano ang naiisip mo. Hihingi ka lang ng approval o justification. Para kang si Juan na nag-uulat na ng isang bagay na ginawa na nila bago pa man tunay na ilapit ito kay Jesus. May pagpapasya na bago pa ilapit para sa paggabay. Kung direktor naman, a-action ka ayon sa paggabay at direksyon. Hindi ka gagawa ng anumang hakbang nang hindi muna nakakausap siya. Aalamin mo muna ang kanyang plano at hakbang ka ayon sa kanyang mga tagubilin. Bagamat mas tama itong pananaw kaysa consultant, hindi pa rin ito sapat na pagtingin kay Jesus. Dahil si Jesus ay Diyos, siya ay karunungan. Ang pagtalima sa Kanya ay grasyang nagpapasuko sa tao para lubusang magtiwala sa napakabuti, napakaganda at napakahusay niyang plano, pag-iisip at pagkilos. Ayon nga sa ating unang pagbasa ngayong araw, ang karunungan bilang guro. Kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa Kanya. Sila'y Kanyang tinuturuan. Ang nagmamahal sa Kanya'y nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa Kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Pagpapalain siya ng Panginoon saan man siya magpunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sino mang umiibig sa karunungan. Ang sumusunod sa Kanya ay humahatol ng wasto, ang nagpapahalaga sa Kanya ay nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya. Mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapo-apuhan. Dahil si Jesus ay Diyos, siya po ay minamahal. Ang Kanyang tagubilin at katuruan ay hindi lamang tama para sa kinakaharap na sitwasyon, kundi tama sa habang panahon. Ang dulot nito ay hindi lamang tamang pagpapasya, kundi kapayapaan sa ating buhay. Ika nga sa ating salmong tugunan ngayong araw, ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Kaya nga brothers and sisters, humiling tayo ng grasya na sa ating pagpapasya, huwag nating ituring si Jesus na consultant lang o direktor. Siya ay mapagmahal na Diyos na dapat nating mahalin. Ang mga aral niya ay karunungan. Ang tagubilin niya ay marapat at matuwid. Ang utos niya ay makapagpapayapa sa ating buhay. Katulad po ni Juan, bagamat sa simula siya ay nangangapa, sa pamamagitan ng katuruan at paggabay ni Jesus, siya ang alagad na sumama kay Jesus hanggang sa krus. At siya ang alagad na una at lubos na nakilala siya maging sa kanyang muling pagkabuhay. Sundin po natin ang payo ni Pope Benedict XVI. Following the Lord always demands of human beings, of all of us, a profound conversion, a change in our manner of thinking and living. It demands that the heart be opened to listening, to let ourselves be illuminated and transformed from within. Ang magandang halimbawa po ay ang ating mahal na Inang Maria. The Virgin Mary is perfectly in tune with God. Let us call upon her with trust so that she may teach us to follow Jesus faithfully on the path of love and humility. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mapaggabay na Ama, maraming salamat sa inyong pagtuturo na mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang mga sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ibinigay mo po sa amin ang inyong mga niloloob upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Madalangin namin na matarok
ang matuwid mong tuntunin at kami ay buong pusong magpuri at magpasalamat sa inyong kabutihan. Huwag po ninyo kaming iiwanan, huwag po kaming lilisanin. Sa di namin pagsunod, kami ay patawarin. Patuloy lang po ninyo kaming patnubayan. Ang lahat ng ito ay aming hiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.